Katulad ni Justin Brownlee, naniniwala rin si Alfrancis Chua na kaya na ni Kai Sotto na sumabak sa NBA. Inamin naman ni Jordan Heading na malaking may bibigay na tulong ni Justin Baltasar sa grupo ng Converge ngayong Commissioner's Cup. At si Troy Rosario, inamin na wala siyang balak umalis sa Ginebra hanggang sa matapos ang kanyang karera. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bukod sa pinag-uusapang pagpasok ni Troy Rosario sa Barangay Ginebra, mainit din pinag-uusapan ang pangarap ni Kai Sotto na makapasok sa NBA. At para kay Alfrancis Chua na isa sa mga rason bakit nasa poder nila ngayon si Troy Rosario, handang-handa na ang isang Kai Sotto na pumalaot sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Kung bakit, narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Alfrancis Chua sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Si Kai ready na pang NBA, naglalaro na siya ng may kumpiyansa at nasa mataas na antas. Ang exposure niya sa OQT sa Serbia at Latvia, malaking bagay na yan. Ilang laro pa siguro, ilang competition, mas gagaling pa yan. Magaling na shooter si Kai, kaya niya mag-post up, bumira ng tres, kumuha ng rebound at protektahan ng rim. Magaling din siyang pumasa at mabilis yung kanyang mata. So yan yung mga sinabi ni Alfrancis Chua tungkol dito sa pangarap ni Kai Sotto na NBA. Anyway, sa ngayon kasi maganda talaga yung pinakita ni Kai Sotto sa New Zealand and of course sa Hong Kong. Yung Hong Kong medyo limitado siya ng konti sa oras, hindi katulad dito sa New Zealand, di ba? Pero nagtala pa rin siya ng magandang numero doon, ha? Hindi ganun kalaki yung kanyang minuto dahil sa tingin natin, nabigyan talaga ni Coach Tim ng oras yung mga player na hindi niya na ipasok sa mga nagdaang laban ng Gilas. Katulad ni Mason Amos, si Kevin Kembao, and of course si Carl Tamayo. Sila kasi yung mga player ng Gilas na medyo limitado ang galaw sa court habang kalaban ng Gilas ng New Zealand and of course yung Latvia dito sa Olympic qualifying tournament, di ba? So ayun na nga, in fairness naman talaga kay Kai Sotto, kumamada pa rin siya ng gusto kahit 23 minutes lang siya sa court versus Hong Kong po yan, ha? Kumpara sa New Zealand na 32 minutes. Sa Hong Kong, kumamada si Kai ng 12 puntos, meron 15 rebounds, 2 assists at 2 blocks. Yung 15 rebounds niya, 3 lang dun yung offensive. Yung 12, kinuha niya sa depensa. 12 defensive rebounds ang itinila ni Kai Sotto versus Hong Kong. Mabigat, di ba? Protektado talaga niya yung rim. 12 beses niyang dininay ang Hong Kong na magkaroon ng second chance sa kanilang opensiba. Given naman na yun na makakakuha siya ng maraming rebound kasi nga matangkad siya, di ba? Pero depende rin kasi yan sa position at lakas ng isang player. Kung mahina ka sa pwesto para kumuha ng bola, kung mahina ang katawan mo para manggay ng opensiba ng kalaban, mahirapan ka rin makakuha ng bola kahit matangkad ka. Kung paniwala ni Alfrancis Chua ay kasado na si Kai Sotto sa pangarap na NBA, inamin naman ni Jordan Heading ng Converge na wala pa talaga silang chemistry sa kupunan. Pero ayon sa kanya, makukuha rin nila ito kalaunan kasabay umano ng pagpasok ni Justin Baltasar mula sa MPBL. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Jordan Heading sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Yung chemistry namin wala pa yan, pero papunta na kami doon. Tapos mapasok si Balti. Siguro mga ilang laro, makukuha din namin yung chemistry, ganun din sa kanya. Sa kanyang karanasan, malaking may bibigay niyang tulong sa paglalaro niya sa Gilas at sa paglalaro din niya sa ibang bansa. And obviously, siya bilang player sa kupunan ng Pampanga. Alam niyo, tingin natin, lalakas talaga tong Converge ngayon, eh. Parang masihigitan pa nila yung nagawa nila nung nagdaang conference. Kung maalala niyo, nakarating sila sa quarterfinals, kalaban ng SMB. Pinahirapan nila ang grupo ni Junmar doon, ha? Umabot kasi hanggang Game 5 yung laban doon. So, ibig sabihin, kung nakarating sila sa quarterfinals last conference na wala si Baltasar and of course si Jordan Heading na parehong dating player ng Gilas, hindi na tayo magugulat kung makita natin na manalasa sila ngayong Commissioner's Cup. Kasi nga, kinaya nila na nagdaang conference, nakaabot sila dito sa quarterfinals. By the way, mamayang gabi, ha, ganap na alas 5 ng hapon, may laban ng Converge sa Terra Firma. Kung saan, tampok naman sa Terra Firma si Terrence Romeo and of course si Big Manuel na mula sa SMB. So, parang maganda rin yung laban. Or maybe natapos na yung laban sakaling mapanood mo yung episode natin ngayong araw. Siyempre, andyan si Alex Cabagnot, si Justin Arana, Alex Stockton at import nila na si Chick Jalio. Si Justin Baltasar wala pa ata siya dito kasi nga tatapusin pa nila ang MPBL, yung National Finals. Habang aminado si Jordan Heading na wala pa silang chemistry sa kupunan ng Converge, hindi naman ikinaila ni Troy Rosario na marami siyang matututunan sa mga bagong kasama sa kupunan ng Barangay Ginebra na dati rin niyang kasama sa pambansang kupunan. Sa patuloy niyang pahayag, nabanggit din ni Troy na wala na umano siyang balak umalis pa sa poder ng Barangay Ginebra. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Troy Rosario sa report ni Homer Sison sa Spin. I know marami akong matututunan pa mga dati kong teammates sa Gilas like Japet Aguilar, Scotty Thompson, Kuya L.A. Tenorio.
Wala na po akong balak magpunta sa iba po. Kung papalarin, gusto ko dito sa Ginebra na hanggang matapos ang karir ko. Yes naman, marami naman siyang matututunan talaga sa mga kuya niya dito sa Barangay Ginebra. Yung mga binanggit niya, obvious naman na mabibigyan siya ng tips na magagamit niya habang nasa poder ni Coach Tim Cone. Paniwala din tayo na malaki talaga maitutulong ni Troy sa pinakasikat na kupunan sa bansa. May talent naman siya na maibibigay niya sa team, di ba? Ang problema, dun sa mananatili siya dito hanggang sa dulo ng kanyang karera. Dun siguro medyo delikado, di ba? Actually, hindi lang sa Ginebra nangyayari yun eh. Lahat ng team nangyayari na kapag kinailangan kang i-trade sa anumang dahilan, hindi mo sila mapipigilan talaga. Ibig sabihin, sila pa rin talaga may hawak ng magiging bukas mo sa team kung mananatili ka o hindi. Like sa kaso ni Sistan, ni Pringle, ni Terence Romeo ng SMB, lahat sila parang wala rin namang planong umalis sa Ginebra at SMB si Terence. Pero na-trade pa rin sila, di ba? So matutal walang forever talaga. Pero dahil bago pa lang si Troy sa Gin Kings, naniniwala tayo na magtatagal pa siya dyan. And may pasubali naman si Troy eh. Yung sinabi niya na kung papalarin, doon na siya sa buong karera niya. Hanggang matapos ang kanyang karera or kung dumating yung oras na pwede na talaga siya magpahinga. Again, naniniwala tayo na may maibibigay talaga si Troy. Yan yung unang rason bakit siya kinuha ng Ginebra. Sa panig naman ni Troy Rosario, tingin ko naman kaya niyang ibigay ang kailangan sa kanya ng grupo ni Coach Tim sakaling magsimula ng kanilang kampanya sa Commissioner's Cup kasama si Justin Brownlee bilang import. So guys, maraming salamat.